doon sa mga politiko, doon sa mga kandidato, no? Na mga pro-China. Oh, biruin niyo naman ho, mga kababayan. 'Pag pinasok natin itong usapin na ito, tignan niyo naman po yung mga balita. Labas ng bansa natin, Arab news, alleged Chinese spies, no? Hindi po yung pampalasa, hindi po yung mga espiya po, mga kababayan. Alleged Chinese spies gave Philippine city and police cash and motorbike. Biruin niyo ho yan. Yung mga tumatanggap, no? Mga tumatanggap ng pondo, tumatanggap ng mga kung ano-ano, yung mga cash at kung ano-ano pa para ipagkanulo po ang ating bayan, no? Lalong-lalo na doon sa kalaban natin sa West Philippine Sea, walang iba po kundi China, yan po yung mga totoong mga walang hiya, mga kababayan. Ipinagkakanulo po ang ating bayan, mga bossing. Basahin ho natin ito, ha. Oh, nako. Sino-sino ba yung mga politiko na markado na pro-China? Nako, ayan pa mamaya. Oh, sabi dito, Bangkok, Manila, 4 Chinese national accused by the Philippines of espionage led Chinese Communist Party affiliated group that made donation of cash to a Philippine city and vehicle of 2 police forces according to photo, videos, online posts seen by Reuters. Wang Yod, ito daw yung mga pangalan. Wang Yong Yi. Gawin mo yung pangalan. Wang Yong Yi. Wu Junren. Ay, parang hindi ba kasama sa Pogo itong pangalan na to? Kai Xiaoxiong and Chen Hantai. Haitao. Ano ba? Haitao. Were among 5 Chinese men detained by Philippine investigators in late January for alleged gathering image and map of Philippine naval forces near the South China Sea. Biruin niyo ho yang mga yan, mga bossing. Nasa oblo ng ating teritoryo, nasa loob ng bansa natin. May isa pang napabalita. Isinuplong nung asawa nung Chinese kasi naguguluhan na siya. Ano ba yung trabaho nitong mga ito? 'Di ba? Ano ba tong mga trabaho na ito? Nakasakay po yung kumbaga pambasa ng mapa o pambasa ng kung ano-ano ho, mga kababayan. Tapos ini-spyan po yung ating bansa. Sabi ni Ann Yuri, walang laman talaga ang mga sinasabi. Nanira pa ng dati daw kasamahan niya na naging BBM vlogger na. Hay naku. Sino kayo sinasabi niya? Tuloy natin to. Late January for allegedly gathering image and map of Philippine naval forces near the Southeast Asia. The 5 men had flown drones to spy the Philippine navies, said the National Bureau of Investigation, adding that it had found photos and map of sensitive site and vessel of their phones. A senior NBI official told Reuters that the men had been charged with espionage which carries a prison term up to 20 years. Dapat ho talaga makulong yan. Pati ho, yung mga politiko natin, yung mga nakaupo dyan, na grabe kayo. Nakakapanlumo kayo. Biruin nyo ho. Mga nakaupo natin, mga bossing, grabe yung grabe yung pagsuporta sa China. Meron pa dyan, sasabihin, there is no such as West Philippine Sea. Kung hindi nag-react yung sambayan ng Pilipino, kung hindi negatibo yung reaksyon ng sambayan ng Pilipino, hindi kakambyo si Manong. O di ba? Mga boss, chief, amo, sir, tingnan nyo po, ginagawa nilang lahat, para madehado po tayo. At dahil po dito sa balita na to, mga kababayan, hindi pwedeng hindi natin maisip o sumagi sa ating isipan na meron tayong mga politiko na meron din pondo o pinopondohan ng China para makakuha po ng impormasyon sa Pilipinas.
Ako naniniwala ako, isa sa dahilan kung bakit, tinanggal ang Vice Presidente, 'no, doon sa nakalimutan ko yung ano, nakalimutan ko yung tawag, eh. Kung bakit tinanggal siya do'n mga kababayan, baka mamaya yung mga pinagmi-mitingan po ng presidente kasama siya, iba 'to doon sa kanilang presidente, doon sa kanilang mga kakampi. 'Di ho ba, mga bossing? O talagang sisibakin, talagang tatanggalin, aalisin natin. Tapos ano po ang National Security Council, naalala ko na, 'di ba? Tapos ano sabi ng Vice Presidente nung natanggal siya, kailangan ko ng paliwanag, kailangan yung i-submit sa akin within 24 hours yung mga minutes of the meeting. Ikaw ba presidente ka tapos alam mo na sila ay maka-doon, maka-China? Ibibigay mo pa ba yung mga napag-usapan? Siyempre hindi na ho, mga bossing. Kung nandun pinag-uusapan niyo, ganito natin, susugpuin yung mga pagpe-fake news, yung mga pananakop ng China sa ating bansa. Wala na, naloko na. Naibahagi na ho sa kanila, mga boss. Ano po, ganyan yang mga yan unti-unti. Sumusubok, tina-try, inaalam lahat. Biruin mo, magpapasok ng mga espiya sa ating bansa. Talagang gusto tayong sakupin. Ano po? At ang nakikita ko diyan, mga bossing, mga naano yan mga sumobra po o lumabis dahil po sa dating pamumuno ng dating Pangulong Duterte. Panahon po ng dating Pangulo, 'di ba merong Sankey na iniikutan, nirorondahan ng helicopter ng China. Ano sabi ng dating Pangulo? Okay lang 'yan. Bato-bato lang naman 'yan, o buhangin lang naman 'yan. Gano'n ang sabi ng, ating dating pangulo, mga kababayan. Ang sa'tin naman hindi hindi lang basta gano'n 'yun, ano, sumusubok sila kung hanggang saan sila puwedeng pumasok ng walang paalam sa ating bayan. Sige, yung una, nakapasok kami hangga't do'n sa Sankey na kanilang pag-aari. Bukas try natin, wala namang sumita, try natin magdagdag tayo ng 1 milya na lagpas 'no, pasok sa Pilipinas. Dating Pangulong Duterte, okey lang 'yan. So sinubukan, wala. Susunod niyan, 2 milya na, susunod niyan 3 milya na, susunod niyan buong bansa na natin nirorondahan ano, mga kababayan, iniikutan na ng China. Wala tayong palag. Yun ang maganda ho kung bakit nanalo si Pangulong Bongbong Marcos. Na-stop po yung mga yon, mga kababayan. At tignan nyo, meron pa silang isang sinusubukan ho dito, mga bossing. 'Di ba? Pinapakalat nila. Pinapakalat po nila, mga kababayan, na yung Palawan po, ayan Palawan, parte dati ng China. So uumpisahan nilang ganyanin yan. Uumpisahin nila, ayon po sa aming history, ayon po sa aming, nakaraang panahon o nung araw ng mga ninuno namin, ang Palawan po ay parte, ayan kung makikita niyo pinulahan nila. Ang Palawan po ay parte ng China. Tapos makikipag-ano na yan, alam niyo ho mga kababayan ba't malakas ang loob nila? Kasi natatandaan niyo yung mga naging balita po na malalaking mga lupa ang binibili ng mga Chinese doon sa Palawan. Yung mga Chinese na meron hong mga pekeng birth certificate. No, kasi po naku delikado yang mga pekeng birth certificate na yan mga boss, no. 'Pag may birth certificate ka, siyempre ibig sabihin Pilipino ka. Lahat kaya mo ng gawin. Lahat kaya mo ng manipulahin. Puwede ka ng bumili ng lupa. So ang ginawa nila diyan, bumibili sila ng mga ekta-ektaryang lupa, mga kababayan, diyan sa Palawan. Tapos ngayon, meron silang mga pinapakalat, Palawan, dati daw pong sa kanila. Ano papalag mo dun? Kung buti po nakita ng ating gobyerno yun, mga kababayan.
na halata. So sana yung mga lupang pinagbibili na malalaki tapos meron po mga peking birth certificate, eh isis po at bawiin at ilitin ng gobyerno ng Pilipinas. Eh dapat lang ho yun. Di ba? Sasabihin yan, oh etong Palawan, pasok sa 9 dash line namin yan eh. Yari na naman tayo, problema na naman po. Pero, siyempre, sasawatahin na ho yan, no? Oh, mali in Tagalog, false in English, at tanong ko na lang kay Inday Sara Duterte, hindi ko alam basahin yan eh, no? Hindi ko alam yung Chinese character na yan eh. Panigurado, ang ibig sabihin yan, false o mali din. Oh, mali in Tagalog, walang katotohanan to. False in English. At eto po, yung sa Chinese, tatanong ko po kapag ka nakausap ko si BP Sara, malamang ay kabisado niya yan. No? Oh, Zhenghe Island? Question mark. NHCP disputes Chinese claims over Palawan. Uumpisahan nila ho yan ng mga ganyan eh, na naratibo. Sa amin dati yan eh. Yung kwento-kwentuhan lang po, mga bossing. Tapos pag dumating ang panahon, tumagal ang panahon, sa amin yan. Tapos biglang magkakaroon na ng dokumento, biglang magkakaroon na ng mga peking papeles. Ayun, naloko na. Napilay na yung Pilipinas. Palawan nawala sa atin. Ultimo Palawan ho, mga kababayan, na talagang sa atin naman, eh, biglang pinag-aagawan na ng Pilipinas at China. O di ho ba? Kaya 2025 midterm election, mga bossing. Dapat barkado sa inyo, no? Yung mga politiko na nung panahon na nakikipaglaban, ipinagtatanggol ng ating bansa, no, nung malayo pa yung eleksyon. Eh ngayon kasi mag-e-eleksyon eh. No? Kaya ngayon, madami nagsasabi, pro-Pilipinas ako, hindi ako pro-China. Makikipagbakbakan ako dyan sa China. Election ho kasi ngayon, mga kababayan. Kaya ganyan yung mga tono nila. Eh, subukan mong lumayo sa eleksyon, subukan mong maipanalo na yan. Baka sabihin, baka matuluyan na yung there's no such as West Philippine Sea. Di ba? Kailangan medyo mapagmasid tayo. Mapagmatsyag tayo, mga boss chief amo, sir. Okay?